Welcome to Ding. Lilipad yung... Oh. May bagyo man ngayon, pero magbabagyo tayo. Okay lang naman kasi hindi naman dadaan yung bagyo sa Baguio. Alas 2 nga ng madaling araw yung binukong biyahe dito sa Genesis Bus. And Deluxe Bus yung sasakyan namin na 650 pesos ang isa. Kung gusto nyo din mag-online booking ng bus papuntang Baguio, pumunta lang kayo sa website nila na pinaytravel.com.ph. 4 to 5 hours lang ang biyahe papuntang Baguio at tuloy-tuloy naman yon dahil may CR naman dito sa loob, so hindi nyo kailangan mag-stop over. Kaya expected namin na mga 6 or 6:30 nasa Baguio na kami. AM kami umalis guys, and 6:50 nandito na kami sa ano na natin gagawin? Kakain. Iihi. Iihi. Hindi. Facts. Yan, so ito na yung Session Road. Grabe. Saan nagkakaroon ng session? Hindi. Maligo yan. Dito tayo sa Baguio! Basta ito kunyari, rainbow ka eh. Baguio? Ito yung sikat na simbahan sa Baguio guys. Yung nakakapagod na hagdan dun. Baka bukas sa dyan pumunta kasi linggo bukas. Magdap yung jacket mo. Ganda ng weather ngayon. Yes! It's very maaraw. Facts. Kahapon lang nagbabagyo. Sure. Kaya siguro kaunti yung tao dito. Ayan o, yun yung sikat na picturehan. May Dito, nakalagay Ara, ng I'll Cardel. take a picture. Ayan, kung pupunta kayo ng Session Road guys, dito maganda mag-picture sa part na to. Good shot. Good shot. Ay, okay. Dahil dyan mag-good show Gusto mo ba? Mali. Parang sa ibang lugar yun. Alin? Sino kausap mo? Hindi na baka ikaw. Hindi ko na din. Kita-kita. Balik ka. Ayun, ate. One, two, Yan, so ito pala yung Benguet Prime Hotel. Dito lang siya makikita sa Session Road. Yan, dito mismo sa may sikat na picture. Ito yung Benguet Prime Hotel, oh. Dito sana tayo magbubuk. Benguet Prime. Yan, kung interested kayo dito, iwan ko lang yung price nila dito sa may look. Yan, so ito pala yung 45 Hotel. Nandito lang din siya sa may Session Road. Hindi, yung dalawang kape. Ito yung City Center Hotel. Mali. Ang cute ng Jollibee nila dito. Up and down. Dito tayo sa baba. Pamaipa. Yan.
Dito tayo sa baba ng Jollibee. CR. Uy, sakto CR. So, CR pala yung baba. Hindi pala siya kainan. Sa taas pala yung kainan. So, tingnan nyo yung Jollibee dito, guys. Yan, meron silang terrace. At dito kami kakain ngayon. Dito pa din yan located sa Session Road. Yan, kapag may nadaanan kayong Jollibee sa Session Road, dito yon. So, ito yung first meal namin ngayon sa Baguio. Breakfast sa Jollibee. And ang ganda ng location dito kasi nasa terrace siya. Pag pupunta kayo ng Burnham Park, guys, diretsuhan nyo lang yung Session Road, then pwede kayo umikot dito. Sa Burnham na muna. Tapos pwede po siya. Nag-aaral malamang. Actually, may daanan din dun sa kabila. Kaya lang tatawid pa kayo dun sa may parang tulay. Saan na sila kami doon? Katabi pa talaga ako. Nahanap ko si Camilo. Yan guys, ito na yung Burnham Park. And then ito sa kabila, yung Rizal Park. Welcome to Burnham Park! Yan, so nandito na tayo ngayon sa loob ng Burnham Park. Sa akin ang attention mo. Wala gaanong tinda ngayon. Ay di pala naabutan ni Camille yun, madaming tinda. Ang daming activities dito, may nagbo-boxing, may nagsi-zumba, may nagja-jogging. Hi guys! Welcome to Baguio! Hello, Tara! Oh, saan? Mga fish. Sila mga at saka yung mga flower na look guys, here. Dito ko yung nagre-reels lang siya, pero English speaking. Samantala yung vlogger namin din ay Tagalog. Okay din daw na. So wala siya ganong tao kasi may bagyo kagabi. Pero ngayon sobrang init. Hindi naman sobrang init. Sakto lang yung init. Kaya kami tumuloy ngayon kasi nung chine-check ko yung Google Earth weather, parang hindi naman tatamaan ng bagyo itong Benguet. Kaya yon, tama nga yung weather app. And yeah, may sinag dito ng araw. Ay, kung mama mo kumakain. Kailangan naman ako doon. Pag nagpunta kayo ng Burnham guys, huwag nyo kakalimutang dumaan dito. Magandang location to pang picture, pang Instagram. Pony. Paano mo siya i-share ka dyan? Pero kaya. Ano na? Wala na. You're open. Yan.
Yan, so tapos na kami mag-pictorial. Meron kabigat si Jan. Hi guys! Pinutuli. Hindi ko alam kung kita dito. Ando pala yung Hotel Venice. Kita nyo ba? Oo. Yeah, kita ko. Tapat lang pala siya ng Burnham. Ayun na, si Chongsan. Chongsan. About Maldives. Ganda, diba? Hi! I like it better. Yung bus na sinakyan namin papunta dito, Genesis bus, nasa 651 siya. Yun na yata yung pinakamura. And 4 hours lang yung biyahe. Bali, huminto lang kanina yung bus kasi may mga nag-CR. Kaya inabutan kami ng 6:50. Pero kung 2 p.m. Pero kung 2 a.m. kami umalis, dapat mga 6 a.m. nandito na kami. So kapag baba nyo ng bus, may dalawa na agad kayong pwedeng puntahan, yung Session Road at ito nga ang Burnham Park. And kung umaga kayo dumating, ang ganda magtambay dito sa Burnham Park. Parang basa na yung inuupuan ko sa sobrang lamig ng upuan. So hanapin muna natin yung hotel namin kasi subukan namin iwan yung mga gamit namin ngayon. Alam ko nandito lang yun sa may Burnham Park. And nabook ko lang din siya sa Klook. Isa siya sa pinakamura. Wala pa siyang 2,000 pesos. And 4 na kami. Yung check-in yata doon 2 p.m. Pero susubukan namin kung pwedeng mag-early check-in or kung pwede iwan yung bag. Yan, kung gusto niyo din mag-check out, kung gusto niyo din mag-check-in dun sa hotel na pinag-check-in na namin. Dito lang siya matatagpuan sa Children's Park. I think dito siya sa likod o sa gilid ng Children's Park sa Burnham. So, andito lang din pala malapit yung 456 Hotel. Ayan guys, yung building na yan. So pwede nyo din yan i-book sa Klook. Nakita ko din yan sa Klook. And ito naman yung Orchard Hotel. Halos magkatabi lang sila. Huwag nyo lang kalimutang gamitin yung Klook code ko na JC Cobra Klook. And ito naman yung Ainas Mansion. Dito kami nag-check-in nila mama oh. Yung sabi ni mama, B, kala mo to? Yes! The mansion that... And doon tayo mag-check-in sa Marian Quezad Hotel. So kung dito kayo mag-check out, kung dito din kayo mag-check in, ang daming kainan dito sa gilid. Yan, ito siya. Marian Quezad Hotel. Isa sa pinakamurang hotel sa Klook. So ito siya. Magtatanong lang po kung pwede mag-early check-in. May reservation kayo? Ay, how about mag-iwan na lang po muna kami ng gamit o kailan naman po? Yan, iwan na lang muna tayo. Ay, small bag mo. Wag lang pong mag-iwan ng mga value mo. Apa. Dito na lang. Ano ko? Ano? Pumunta muna tayo ng Camp John A. Sa malalayo muna tayo. Ano lang tayo Camp John A. Buffet muna tayo. Busog pa ako. Wow, kakain na. Hindi pa masarap mag-picnic dun sa Camp John A. Picnic? Oo, masarap naman talaga. Mag-take out
tayo, tapos punta tayo ng Camp Jan. Uy, ito pala yung Venus Park View Hotel. Katabi lang siya ng Marian Quezad Hotel. Ayan, so sa next naman natin, di ba, galing na tayo sa katabi. Tapos nandito na tayo sa middle. Dito naman tayo sunod. And may unli buffet sila. But may 299 lang. Ayan, bumibili lang sila ng snack dito. Kasi sa Camp John Hay, ang ganda mag-picnic doon. Mamaya makikita nyo. So yung stay nga pala namin dito is 1 night lang. Kaya susulitin namin. Ang unang destination namin pagkatapos itong session and Burnham sa Camp John Hay. Kasi kapag hinuli namin yun sa hapon, mahirap nang sumakay. So magka-Camp John Hay kami, and then Mines View pababa na yon. Sobrang lapit lang nila. Mines View, Wright Park, and then ano pa ba yun nandun? Botanical. Ayun pala mga master, no? Kung balak nyo mag-check-in dito sa Marian Quezad Hotel at 4 days kayo and gusto nyo magpalaba, pwede dito. Ang lapit lang. May laundry shop sila. And may mga bilihan ng pagkain. May convenience store. And ayan lang yung Burnham, katapat lang talaga. And sasakay lang tayo ng taxi. Magpapaha lang tayo dito mismo. Yan, ang daming dumadaan dito na taxi. Taxi tayo, guys. Kaya Camp John Hay po. Yes, my dear. Seatbelt. Para seatbelt. Seatbelt. Dito. Sa Camp John Hay na tayo, guys. Hindi bayad. Yan, so nandito na tayo ngayon sa Camp John Hay, mga madam. So may nakita kami dito sa may Camp John Hay, itong Chocolate de Baterol. Wow, may fish. Rizal. Morning. Cozy dito, ang cozy. Where? There. How about ayaw mo ng champorado i-try? Try mo champorado. Wala naman siyang parang dito, te. There is champorado there. I mean, dito sa choices. Ay, not that one. Ayun no, champorado. Di ka ma-champorado. Malabo. Tapos isa pa ng hazelnut. Hazelnut. Tapos isa din po ng beef tapa. Tsaka how many pieces po yung turon de langka? Wala pang utay. How about champorado po? You have na? Solo lang po siya. Ano na? Isang bowl lang po siya. Okay, sige. Eto na lang po. Champurado po. Yes po. Tapos makakahingi na rin po kami ng bowl po. Ayan po. Yun lang naman po. Palita. Ano masasabi mo dito? It's so nice. It's so breezy. It's so good. Gabagyo na sa ibang lugar. Ara, what can you say about this place? Cozy. Wow, it's so cozy. Wow. Homey. Homey. It's very homey, my dear. Dapat may why yung sasabihin mo. How about you, John? What can you say? It is so... It's money. It's money. So ito na yung order namin, guys. These are our orders. Hindi ako sanay kay Kala mo di introvert eh.
Say hi, Joanna. Hi! So, naliligaw na kami dito sa Camp John Hay kasi mali yung nababaan namin. Ang pupuntahan kasi namin dapat yung picnic group. Kaya lang, sa iba kami binaba ni Kuya. Well, mababait naman yung mga tao dito, so pwede tayong magtanong. Ganda dito guys, oh. Ito, pre-ride. May libreng sakay nga pala dito. Kaya lang dito lang yata siya sa Camp John Hay. Ayan o. Yung bus na yan. Minibus. B. May pre-ride ulit. So I think ito na yung picnic group. Picnic group. Yung picnic park. Natagpuan na namin. Yan, aakyat tayo dyan sa matarik na hagdan na yan. At pagod na kami. Pero go lang. Ano, ba't nakaubad ka na? Mainit na. Mga pagod na. Yung heart ko mamaya Kaya na. Talaga ba kuya? Talaga ka sa pedestrian sa kapag Go na. Hindi kasi yata picnic yung tawag doon. Pero alam ng mga tao na picnican siya, so G lang. Parang ilang step pa lang yun ah. Siyempre, kami pa tayo lakad lang. Tagal. Maganda yung busok. Kaya ito magdahan-dahan. Hindi na pa naman. Ano, dyan na lang kayo? So after 15 minutes, nakaakyat na tayo dito. So dito maganda mag-picnic kasi maaliwalas, mahangin. Diba, ang ganda mag-picturean dito. Napaka-aesthetic. Ang pagod. Tanggal tayo ng jacket kasi malamig. Malamig. Mainit. Mainit. Kaya pag pupunta kayo dito, sabihin nyo doon mismo sa pinagpipiknikan para hindi kayo maibaba kung saan saan. Kasi ang lawak talaga nitong Camp John Hay. So dadalawa lang kami dito ngayon kasi yung dalawang kasama namin sumakit yung tiyan kakalakad. Yan, so todo hanap sila ngayon ng CR. Yan, nandito na yata sila. Ano, congratulations. Sumakses ba, be? Ano, diretso na tayo sa ano? Papahinga muna kayo. Alam mo yung chan ko kanina, nagaganon. Pahinga mo na muna yung mga
So nakapag-TikTok na sila at pupunta na kami ngayon sa Mines View. Mag-aantay na lang kami dito ng taxi. Kaya kung gusto nyo makatipid at nasa Baguio kayo mismo, doon sa may parang pinakang proper, hanapin nyo lang yung Harrison. Nandun yung mga jeep. I think 15 pesos lang yata papunta doon. Pero kung mag-i-FX kayo, baka umabot kayo ng 90 pesos to 100 pesos. So mas malaking tipid kung mag-jeep kayo. Dito kasi walang dumadaan na jeep. Puro taxi lang. Kaya no choice kami kung hindi mag-taxi. Tara, Mines View tayo. Kaya Mines View. Bakit? Mines View. Mines View na tayo guys. So kung nagugutom kayo, ang daming kainan dito sa may Mines View. Kano binayad mo? 124. 124? Yes. From Camp John Hay going here 120. From John Hay. So wala pa yata 10 minutes yung sinakyan namin. Wala pang 10 minutes, no? Wala pa. So entrance fee nila 10 pesos. Children 5 pesos. And 2 years below free. You know already Miss Cat is the solution. Thank you so much po. Ticket. Thank you po. Alis ka na ng ticket. Bili ko ng bote. Tayo sa Mines View. Anong color? Ang ganda ng 3 for 100. Uy, ko doon ang sumbero na ito. Oo. Alin? Ganda nga niyan. Hindi, for both. Eto, Babili. ganito. Magkano? Ano ba ang gusto mo? Hindi, sa akin. Hindi siya burger siya. Magkano pa dito ate? Sa outfit. Hindi ate. 200. Ito 3 for 100. So souvenir dito 12 for 100. Ano? Bagay siya. Get ka? That's 200 pesos. Mabagay sa damit mo. Mayroon mo na. Bayaran na. 150? Oh my God. Paano pag Paano pag dalawa dalawa? kinuha? 100 na Pag po. ganito kasi ma'am hanggang 200 kasi hindi siya garter. Yung kasi garter. Saka makapal din. Mag-white ka na lang, B. So, ito na lang white para may garter. Ay, wala din itong garter. Ano ba ate may garter? Yan lang may Ito may Dito ate magkano? Pang lalaki ba ito? Pang babae? yan 6 na. Di pag ito. Ay, bagay sa'yo. Kaya lang para ka mag-golf. Oo. Eh? Bagay sa outfit mo, kuya. Ito na. Di pa maganda din to isa. Ano, sinanay mo. Di, ito din ang maganda din to. Di pag ito. Oh, malalaki ah. Pwede yan Ito? sa pang Yan, bagay O siya ito. sa'yo. Mas bagay. Ito, ito. Ah, Magkano dito ate? 200. Kasi yun yung walang garter. Wala pang bawas to ate. Wala, pasensya na. Pag binawasan po ng tahi. Ito balik ka. Bagay po sa akin to. Oo nga, bagay nga. Free. Gusto mo na ng ano yung affirmation. Be exit yan, be. Dito. Yan. Exit yan? Dami yung mga halaman. You as a plantita. What can you say?
Laki ng aso. Oh, picture na sa Big Dog. Halika sir, ma'am. Halina, isang set tayo, 100. So kung gusto niyo mag-rent ng attire, 50 pesos no? Si Ara na lang po. Para mapicturean ka. Kayo? Isa lang po. Ay, 50 pesos. Yes. Go ka na. Sure po. Siya yan. Ay, gandang nilalang. Yan, ang ganda ng mga view dito guys. Ito another shortcut papuntang souvenir shop again. Ang ganda ng view dito sa Mines View no. Sulit yung 10 pesos mo dito. Ito yung rate kapag gusto nyo magpa-picture sa horse. Picture na, picture! Alin na, picture? Alin na, 50 lang solo, 100 lang. Halika, Yung mga nakasuot ng Welcome to Baguio! Dapat inikot mo rin. Pwede kayo. So ito na yung tinatawag nilang Mines View. This is Edi. mine. Mine's view. Mines View ang sabihin? Welcome to Ding. Welcome to So tapos na kami dito sa Mines View. Ang daming pwedeng gawin ditong activities, pwedeng magpa-pictures. Kaya sulit na sulit yung 10 pesos nyo. So time check, mag-aalauna na at babalik na kami sa hotel kasi 2 PM yung check out. And mga pagod na din kami. So magpapahinga lang kami saglit and then gala na ulit. Ito yung bilihan ng pasalubong dito sa Mines View. B. Ito. Sila mo. Yun ang may kainan mo. Yun ang sa dulo. So kakain muna kami dito sa Mines View Bistro
Dito lang din siya sa may Mines View. Kasi alas 2 pa yung checkout namin and alauna pa lang. At ang ganda ng view dito mga bossing. Tinan nyo. Wait lang, let me see. Let me see. Nakita nga ako dito, nakakainis ko eh. So ganyan yung view nyo kapag kakain kayo dito. Kaya lang medyo pricey sila. Kaya ang in-order lang namin is isang sinigang and then 4 na kanin. Hawi, naging ko ka. Sorry. Thank you. Ayan kadami yung sinigang nyo dito. Why? Era. Oh my god. This is so good. Honey. All for fun. So tapos na kami kumain, 1:36 na at pa-check-in na kami sa hotel. So pag sa Harrison kayo sumakay, dito bumababa yung mga jeep. Ayan o, umiikot dyan. And then nandun lang yung Mines View. Diba? Ang lapit lang. Dito tayo sumakay. Sana. Yan, dito tayo sakay pa Burnham. Ano oras ba nagsasal? Ay. 4 po na Burnham. Thank you po. Ang cute ng doon itong bata. Dito tayo tumambay dati ah. Oo, may laro dito yung ano. Ilalaglag ka. Yun na. So kakababa lang namin sa jeep. At papunta lang kami sa hotel, naglalakad lang kami. So malapit na tayo sa Marian Quezad Hotel. Makapag-check-in na tayo. Yun. So, eto yung room. May balcony. May 3 bed. May CR. May flush. May shower. Tsaka kasi mas malaki yung ano mo eh. May dining table. King size pa. May mirror. Queen size pala. May TV. Dito may ika. May electric fan. Iwalas naman siya guys. And then na-open niya ito. Yun. Yan. So ito na yung Marian Quezad Hotel. At ayun lang yung Burnham. Katapat lang natin. O diba? Napakaganda dito at napakasulit. Sobrang lapit niya sa lahat. Kung gusto mo pumunta sa mga destination pa, bababa ka lang at may mga sakayan na ng FX or taxi. So 2.8 yung rates nila dito pang 2 to 4 person. Pero pag nag-book kayo sa Klook,
wala pang 2,000. At may discount pa yon kapag ginamit nyo yung code ko na JC Cobra Klook. May 5% discount yon kung bago pa lang kayo sa Klook. At kung Klook user na kayo, ay may 3% discount. So malaki-laki din yun. Pwede na din pangkain yun o pang pamasahin nyo sa mga gala nyo pa. So magpapahinga na kami at hanggang dito na lang muna yung vlog. At sa next vlog namin ay ipapakita ko sa inyo kung saan sakaya ng jeep papunta sa mga destination katulad ng Botanical Garden or Wright Park. At kung saan yung mga magandang kainan dito katulad ng Good Taste na malapit lang din dito sa Marian Quezad Hotel. At kung ano-ano ba yung makikita at mabibili sa Baguio Night Market. Hello mga master, alas 6 na ngayon ng gabi, ay alas 7 na yata at papunta na kami ng SM Baguio. Let's go. Kuya SM po. SM. Here at SM. Ang daming malapit na kainan dun sa mga hotel na tinuluyan namin. Tulad nitong kanto. Kaya lang parang hindi siya pang kanto. Nandito na kami sa SM Baguio. Ito yung lower part ng SM guys, hindi ito yung main entrance. Magkano? 79. 80. Tara. Kapag maaga pala kayo dumating and hindi kayo makapag-check-in, pwede kayo mag-iwan ng bag dito sa may SM. So doon sa may parking lot B5D, doon kayo pwede mag-iwan. Punta lang kayo doon sa may lounge nila. I waited for you. Ito yata yung nag-iisang SM sa Pilipinas na hindi naka-aircon. So dito tayo pumunta sa pinaka-terrace nitong SM Baguio. At legit nga yata na hindi sila naka-aircon kasi lamig dun sa baba at saka dito pantay lang, open area na to. I think mas malamig pa nga dito eh. Yan, ito yung Baguio City Lights. Kitang-kita pala dito yung mga hotel na nakikita ko sa Klook. Tulad nito. Ayun yung Hotel Beniz. Nandyan lang siya sa may session room. And then, nandito naman yung... Ayan. Kitang-kita diba? Yung 456 Hotel. Sobrang laki niya pala. And alam ko, affordable lang din siya sa Klook. Ganda dito. May fountain sila dito sa taas ng SM. And then may children's playground. With city lights view. Ang ganda ng view dito. So isa nga ito sa wag niyo papalampasin pag nagpunta kayo sa Baguio. Yung rooftop dito sa SM Baguio kasi sobrang ganda ng view. Kaya sobrang ganda mag-picture. So picturean lang muna kami dito and ang next destination namin ay Baguio! Sky Ranch. So isa sa wag niyo papalampasin kapag nagpunta kayo ng Baguio, yung Sky Ranch nila. Kasi katabi lang naman siya ng SM. Ito yung SM Baguio. Yun yung Sky Ranch. Yung maliwanag na yan. Yun lang yung downside kapag nagpunta ka ng Baguio.
lakad ka ng lakad. So medyo nakakapagod talaga. I think pagod na yung mga kasama ko. Napagod ka na? Buhay pa naman. Ano na? Pagod ka na agad? Sakit pa ng tiyan ko ang lamig. So ayun ulit guys ha. Hindi ko pinopromote yung 456 Hotel pero kitang kita talaga siya dito. Madali siyang makita kung gusto nyong mag-book sa 456 Hotel. Yung Sky Ranch nila, meron din sila no. Katulad dun sa MOA ay yung malaking Ferris wheel. Dito naman yung Baguio ay. Welcome to Sky Ranch. Yan guys, so wala pa kami maisipang sakyan. Sasakay ba tayo? Ano sasakyan natin? So for only 80 pesos, madami kayong mapupuntahan dito sa Sky Ranch. Kung hindi nyo trip sumakay, pwede kayong maglibot-libot lang. Madami naman pwedeng picturean. Katulad dito, para ka na nasa Christmas Village. So ito yung mga piece sa mga rides. Baguio ay 180, Double Decker 60. Super Biking 120 of Flying Bus, Drop Tower. Yan, so nakasakay na kami dito sa Baguio. Ulit. So nakasakay na kami dito sa Baguio ay. Tignan natin kung gaano siya ka-adventure. So naka-aircon naman dito sa loob ng Baguio ay. And sobrang bagal niya. Nakakatakot din siya kasi dahan-dahan siyang tumataas. Dandahan din siyang bababa. So kung mahilig kayo sa extreme rides, I think hindi kayo mag-enjoy dito sa Baguio ay kasi sobrang bagal niya lang. Pang-viewing lang talaga siya. Pero kung nandito na din kayo sa Baguio, syempre, huwag nyo na itong papalampasin. So, ang downside lang dito sa Baguio ay nag-moist yung screen ng door. Moist ba yan? Nagpa-fog. Ay, natatanggal din naman pala eh. Magic! Wow! Yan, so after ilang minutes yun? 3 minutes? O 4 minutes? Basta wala pa siyang 5 minutes, pababa na kami at eto na, mabilisan lang to. Pag open, sabay talon. Ako muna bababa. Yun na lang guys sa akin. Yeah. So katulad ng sinasabi ng mga nakasakay na sa MOA ay. So katulad ng mga sinasabi ng mga nakasakay na sa Baguio ay, yun lang yun. Yun na yun. Pag pumunta tayo bukas sa sa The Mansion, yun na yun. Oo nga pala. Naalala ko na pumunta tayo sa The Mansion. Ang layo-layo na nilakad natin. Yun na yun.
So ito na yung drop tower. Hindi kami mahilig sa extreme rides kaya hindi kami sumasakay sa mga ganyan. And isa sa pinakamahal na rides dito sa Sky Ranch Baguio is yung mga drop tower, yung super Vikings. Basta yung mga extreme rides. Parang lumalabas yung kaluluwa mo dito, di ba? Pag binabaksak. So okay na kami dito sa may Sky Ranch dito sa Baguio. At 8:40 na, malapit na magbukas yung Baguio Night Market. So maglalakad na kami papuntang Burnham Park. Kaya next destination natin is Burnham Park Night Market. Meron pa pala dito sa baba. Para siyang bump car. Kaya lang wala nagpupunta, baka hindi available ngayon. So, isa pang tips guys, no, kung maabutan kayo sa Baguio ng rush hour at wala kayong masakyan, maghanap kayo ng station na pinipilahan talaga nila. Katulad ditong SM Baguio. Kasi dito talaga sila tutuloy, hindi talaga sila magpapasakay. Katulad nito. O, di ba? Dito sila dumidiretso. At saka hindi gumagana yung Grab dito kahit madaming Grab na mga FX or taxi. Hindi sila nag-a-accept. Pero yung Grab food gumagana naman. So ayan, naka-open na yung Baguio Night Market. Kasi alas 9 na ngayon. I think mag-alas 10 na nga yata. So kung naalala nyo to, ito yung tinuro ko sa inyo ang daan kanina. Kung gusto niyo pumunta sa Burnham Park. At dito lang din yung Baguio Night Market. Malamig na. Wala nang bawas. 80. 50. Bibili pa naman kami ng tapo. Yun o, terno. May sa terno, di ba? So, nandito lang kami sa mismong Baguio Night Market. At namimili na yung mga kasama ko. So mahaba yan guys. Ito yung pinakandulo. Hanggang dun pa yan. Dun sa may tulay. So tapos na kami mamili. Dito na kami sa may parang food court ng night market. Isa po. Apo. Magkano nga po yung grilled burger? 40. Isa po. Ano nga to? 40. Garlic lang nilagay mo, kuya? Garlic ko. Ha? Garlic ko. Sarap. Ano mo ba yung tinawag kong Joy kanina? Lasa. Up. Ang pancake. Yeah. Ay, para mo. Mainit ah.
Kinilig si Ara, kinilig. Kinilig sa kinilig. Lasang popo. Uy! Sindan mo ako. Uy! Nakakapagod yan. Ang tanggal. Nakakapagod yung pila. Olo, olo. Assorted tanghulo po. 50 pesos lang yung tanghulo nila dito. Alin dyan, alin dyan. Ano siya gusto mo? Assorted na lang. Pika. Ayun. Puro yung assorted para matikman mo. Dito, nasa unahan. Ito nasa ka. Ito pa. Sir, bali 50 po lang. Isa lang po ba? B. Tanong mo ako pwede di itanghulo tong ano. Yun daw po bang kwek-kwek pwede kitang hold? Oh, pwede na. Oh, basta ayaw mo kainin. Nasa? Kasi yung ano? Ano? Mga po kasi. Ano yun eh? Wait. Introduce tayo, apo. Pap. Lumakit yung dukal. So, titikman natin yung 1-day-old chicken. Masarap siya. Ano kuya? Sakto lang. Hindi siya maalat pero crunchy. Yan daw yung culture data. No. Kapag pumunta ka ng Baguio, kailangan mo kumain ng 1-day-old. Pero siyang ano, kwek-kwek na balot. Oo, lasa daw siyang kwek-kwek na bulo. You try. Angulo? Ganyan mabakit na Ganyan. Buy one, take one tayo. Angulo? Isa, 3 for 100. Ang For only 60 pesos! To be. lasa. Walang lasa pag walang sauce. Ano pong lasa? Ang sarap ng may mayo sa akin. May naluan na siya ng toyo banana. Busin mo na yun. Masarap parang siomay. Nakatanggal ng umay yung toyo. Tikman muna natin yung walang maha. Sarap.
Tingnan natin may maanghang. Pwede pa rin ganito. For only 50 pesos, no? Hindi mo na ito maanghang face. So dito naman tayo sa Anyong, A Taste of Korean Street Food. Mahaba din yung pila dito. So ito take out na lang namin to kasi medyo napapagod na kami. Laki ng chicken dito. Fried chicken quarter like. So nakabili na kami ng mga food na kakainin sa hotel at time check 11 PM na. Pero sobrang dami pa ding tao dito sa Baguio Night Market. Pagod ka ba, madam? Oo, pagod. Para tayo nag-aalay-lakad sa night market. So ayun, nakauwi na kami dito sa hotel at medyo nakakapagod na talaga. Baka kumain lang kami and then matulog na. And then yung nakuha namin na bus papuntang Cubao is yung 6 PM for only 650 pesos. So 6 PM pa kami alis dito, baka ano oras na kami mag-design, mga alas 10, gano'n, and then alas 12 yung out. So ayun, kita-kits na lang muna tayo bukas. So good morning mga master. Kakagising lang namin at alas 7 na ngayon. And last day na namin dito sa Baguio. Kasi yung trip na to is 2 days and 1 night. So ito yung hotel na tinuluyan namin. Ito yung hotel. And then ito lang yung Burnham Park. So sobrang lapit niya lang, as in walking distance lang. At nakuha ko lang to ng 1,000 plus, I think 1,700. Pero kung magbubook kayo direct dito, nasa 2,800 per night sila for 4 packs. So mas better na sa Klook na lang kayo mag-book. And pwede nyo gamitin yung code ko na JC Cobra Klook para magkaroon pa kayo ng 5% discount kung new user kayo ng Klook at 3% naman kung matagal na kayo gumagamit ng Klook. So ito yung hotel, Marian Quezad Hotel, pero yung nakalagay dito sa labas is Hotel Quezad. I think yung Quezad is a road, so napakadali lang hanapin kahit sabihin nyo sa taxi na dito kayo bababa sa Hotel Quezad, or kung hindi nila alam, sabihin nyo na bababa kayo sa Inas Mansion kasi katabi lang nito yung Inas Mansion. So yung Inas Mansion is sikat na sikat din na hotel dito sa Burnham, kaya lang medyo pricey siya. I think nung nagbook ako doon dati, yung binayadan ko for 4 packs is 3,800. So mas mahal siya compare dito, and hindi siya budget friendly kung nagtitipid kayo. Yung hotel pa natin is nasisinaga ng araw, so pwede tayo dito magpa-araw sa may veranda. So maliligo lang muna kami, mag-aayos, I think mag-check out na kami, and iiwan na lang namin yung gamit dun sa SM. Yun din pala, ituturo ko sa inyo kung saan nyo pwede iwan yung gamit nyo sa SM para hindi nyo siya dala-dala kapag hindi pa kayo nakakapag-check-in o pag nakapag-check-out na kayo na gusto nyo pa din maggala. So kakain lang muna kami, maliligo at magbibihis. See you later mamaya. TikTok muna bago umalis. Ayan, naka-ready na kami at paalis na kami dito sa pinag-stayan namin. So medyo makulimlim pala yung panahon ngayon. Pero okay lang kasi ganito naman sa Baguio na bigla na lang kukulimlim. Minsan tutuloy yung ulan, minsan naman hindi. Ang dami lang mga nag-check out.
guys, papunta na kami sa SM. Kung gusto nyo mag-iwan ng gamit, sabihin nyo SM sa may B5. Parang yun yung basement ba? Doon natin iiwan yung gamit. Ayan, Marian Rizal Hotel. Kaya sa SM po, sa B5. Yan, so tourist lounge pala yung sasabihin guys, hindi pala B5. Sabihin nyo tourist lounge dito sa may SM. Sunod na lang po sila mamaya. So ayan, naiwan na namin. And ang binayaran namin is 150! Ayan, 150 pesos, tatlong bag na siya. And isang eco bag. At isang eco bag. I think 10 a.m. hanggang 8 p.m. daw. So pwede pa tayong maggala ng walang binibit-bit na mga bags. So hindi pa kami nagbe-breakfast, kaya saan tayo magbe-breakfast ngayon? We are going to Quezon Road sa Harry Potter Cafe! Dito na lang tayo maghintay. Dito lang din tayo mag-aantay ng taxi kung saan tayo bumaba kanina. Harry Potter's Cafe. So, Seatbelt, Rara. Sa ano po, Harry Potter's Cafe po sa may Marauders. Liko daw po ng Crown Legacy sa may Quezon Road. ganda ng panahon ngayon. Oh. Ayun, may nakalagay. Moralis Cafe. 56 lang from SM to here, 56 pesos. Ito, nasa likod din pala yung Grand View Residences, Quezon, Baguio City. So, dito siya. Ito yung tinatawag nilang Harry Potter's Cafe. Naka-open siya ngayon. Pero ang pangalan niya is Marauders Brew. Hindi siya alam ng mga taxi, kaya sabihin niyo na lang sa likod ng Crown's Legacy.
So kakalabas lang namin dito sa Marauder's Brew. So ang ganda doon, recommended siya guys kung pumunta kayo dito sa Baguio. Nandito lang siya sa likod nitong building na to. Nakalimutan ko na pa, Crown's Legacy. So meron din silang bed and bath sa taas nung cafe nila. So pwede kayo mag-stay doon. I think 1,800 something yung price nila. Parang ganun. So next destination namin, umuulan ngayon eh. Hindi ko alam kung saan yung next destination namin. Ililikha. Hindi, yung ililikha, ayan yung... Kainan na naman yun. Ngayon may nakita kami. Saan tayo? Right part na lang. Oh, hindi na kami nakapunta sa Harrison guys kasi umuulan. Kaya magta-taxi na lang kami. Pero kung gusto niyo magtipid, yun sa kaya nun, doon lang sa may Harrison. Papuntang Right Park, Botanical, Mines View. Starwood Hotel. Isa sa pinakamurang hotel na makikita niyo din sa Klook. Dito lang din pala siya naka-locate sa may Quezon Road. Dito na tayo sa Right Park. Daming kabayo. Kung pupunta kayo dito sa Right Park, ihanda nyo na yung paan nyo kasi mahaba-habang akyatan to at mahaba-habang lakaran. Aray ko. Matutumba na agad ako. Ang tuhod. Ay, tumutuhod. Ha? Pa kaming kalahati pero nakakapagod na. So nandito na kami sa taas. Nga pala 126 yung binayad namin sa taxi mula dun sa cafe hanggang dito. Pero pag sumakay kayo dun sa may Harrison, nasa 15 or 17 lang yun. Di ba mas malaking tipid. Kaya lang kung nagmamadali kayo, wala kayo bang option, kailangan nyo talaga mag-taxi. Yan, nandito na kami sa Right Park, and then yung taas lang nito is the mansion. Nasa baba lang din ito yung botanical naman. And baka hindi na kami magpunta sa botanical. Hindi na tayo mag-botanical. Anong oras na? Oo nga. Pero kung gusto nyo mag-botanical, walking distance lang siya mula dito sa Right Park, pababa. Doon tayo sa The Mansion punta kasi walang entrance fee doon. Pagod na ang mga kasama mo. Yan, ang ganda dito. May mga ganyan silang structure. And then may mga souvenir shops dito. Pero kung gusto nyo bumili ng mga pampasalubong, pumunta kayo sa palengke. May ituturo ko sa inyo kung nasan yung palengke dun sa Baguio. Kung saan mura yung mga bilihan ng mga pampasalubong at saka souvenirs. Ito yung mga ito yung mga lugar na kung saan parang nai-imagine ko yung dati kong binabasa sa pocketbook. Yung mga hindi, may nabasa kasi ako sa pocketbook na na kinuha siya ng prinsipe ng mga duwende. Dinala siya sa Tongek. Dinala siya sa sa kanilang kingdom. Parang mga ganito yun yung Na-imagine mo venue. place. Oo, kung saan dito siya nakita ng duwende. Oh my God! I've seen a boat! So ito yung House of Representatives. And then yung fountain na yan, pag dinerecho nyo yan, nandun sa dulo yung The Mansion. Ganda dito. Isa to sa pinakamurang puntahan dito sa Baguio kasi wala siyang entrance fee.
Medyo lumalakas-lakas yung ulan. So, sisilong muna kami dito sa may restroom ng Wright Park. Ganda ng restroom nila dito. Parang resort. Okay, so lakad na ulit. Tumigil na yung ulan. Lamig ganda ng ambience dito kapag maulan, mga master. Para ka na sa ibang bansa, oh. Sheesh! So naka-open yung The Mansion, guys. Pwede siyang pasukin. Dati kasi naka-close lang siya. Pag magpipicture ka, doon ka lang talaga sa tapat ng gate. Pero naka-open siya ngayon. Tara, pasukin natin. Welcome to my vlog. Wee! Welcome to my... Inad mo na ba ako sa contacts mo? Masaya ako. Yan, so nandito tayo ngayon sa The Mansion. Ito na yung The Mansion, guys. Yan ang mga tao sa loob. Dati kasi naka-close lang talaga to. Kaya yung mga tao pag sinasabi pag pumunta dito, yun lang yun. Dali, babasahin ka ta. Mansion House, constructed at the instance of William Cameron Forbes, following the design of William E. Parsons as part of the Burnham Plan for Baguio 1908. Inspired by the City Beautiful movement, venue of the special session of the Second Philippine Legislature 1910, destroyed during the war 1945 and rehabilitated at 1947. Venue of the UN Economic Commission of Asia and the Far East ECAFE 1947, the UN Food and Agriculture Organization FAO of 1948, and the first meeting of the Southeast Asian Union. Oh, yun pala yung unang tawag ng ASEAN, hindi pa siya CESEAU, known as the Baguio Conference of 1950, summer residence of the American Governors General of 1908 up to 1935, and later off, Philippine presidents from Manuel Alcazar to the present. The Mansion House. Bawal lumagpas dito. Oh, why are they walking there? Ay, ba't may tao dun? Hindi, baka naka-close pa lang. Oh my God! Why? We're late! Yan. So hanggang dito lang, guys, pero at least nakapasok. Baka may time papunta doon. Sige po. Pero umabot po siya ng 45 to 1 hour po yung tour sa taas. Okay lang po sa inyo. Ano naman po? Prepare na lang po kayo tag-isa ngayon. Okay, makakapag po kayo sa taas. Yun. Yan, pwede pala. Abot pa, abot pa. Welcome to the entrance of the mansion. Church. We're going to get our tickets. No, I mean the ID. ID. Sa akin din din. 31 po. Rara. Good afternoon everyone. Welcome po sa Baguio Mansion House Presidential Museum. So isa na po ang Baguio Mansion House. Ginawa na po itong Presidential Museum. Inopen po ito to the public last year, September 10, 2024. So, later on yung history niyan ikikwento ng ating tour guide. At now po, yung driveway na yan that will serve as your entrance and exit, bawal kayong mag-picture sa kalsada.
Yun guys, inabot ng 45 minutes yung tour and pababa na kami. Bawal mag video sa loob, so picture lang. And Yeah, we're done. Kailan daw inopen yung The Mansion? last year, September 10, 2024. And inopen siya. After 116 years. Yes. So kung nagbabala kayo pumunta dito, libre siya, wala siyang bayad. Even the tour is free. Libreng tour. Dito lang yan sa The Mansion, Baguio. Next destination tayo, Ililikha guys. So Ililikha tayo. Namin natin. Seat belt. Ayan, tatlo na. So 4 PM na, pupunta na kami sa Ililikha. Yun na lang kami 2 hours and 30 minutes. So kung nasa session na kayo, mabilis lang makapunta dito, hindi nyo na kailangan sumakay. So ito na yung Ililikha, yung mapuno na yan. Ililikha, parang nasa Encantadia. So tapos na kami dito sa Ililikha. Walang bayad yung entrance fee. Walang bayad yung entrance fee. Walang bayad yung entrance. So pupunta na kami ng palengke guys. Ayan, lalakadin lang namin. Ililikha, ang ganda oh. Siya yung naiibang building dyan. Alam ko gawa lang yan ng isang artist. Baba na pala nito Session Road. Tapos ito na yung maraming tindahan. Kanina, yung nakita ko sa live. So doon lang yung Ililikha. Ito na yung Session Road. So first time ko makapunta dito sa part na to ng Session Road. Kasi palaging hindi namin siya nakaabutan. Mabilis lang daw kasi magsarado to. Dito kayo umikot sa F. Lopez Building. Doon yun, paakyat. Tara, saan? Lipo tayo dito. Bilihan ng pets accessories like mga damit, mga salamin for pets. Nakakatawa. Meron din sila dito ang Little Chinatown. Papasok tayo mamaya. Little Chinatown. Wow, Sakura oh. Ang
bango naman dito. At nakahanap na sila ng favorites nila. Tempura. Ganyan dapat magbilang. And guys, malapit lang dito yung simbahan. Dito lang tayo dadaan sa may Jollibee pataas. Simbahan na yun. Pressing. Sarap. Pakwan. Ano yun natin? Dragon? Sarap. Pakwan. Ha? Yun, doon lang yung SM. And then, ito na yung simbahan sa taas. Ito na yung church. So dito kami bababa dito sa mataas na to, yung tinuro ko sa inyo kahapon. Ayan. Session road din to, shortcut papunta dito sa simbahan, kaya lang sobrang taas niya. So tapos na kami sa simbahan, papunta na kami sa palengke. Alin? At lalakadin lang natin. Alin? Yan, pababa ng Session Road. Doon tayo bibili ng pasalubong sa palengke ng Baguio. Magdodrawing sa'yo. Ah, may nagdodrawing. Nagka-cartoon, caricature. So, nandito na tayo sa may dulo ng Session Sa Road. wakas. Experience din nila. Ang cute ng mga doggies. Yan, dyan tayo ikot guys sa kabila yan ng Maharlika Livelihood Complex. Ayun o, Baguio City Market. Pero doon tayo bumibili, diba? Para baka may daan doon. Siguro. Tayo natin. Parang ano daw parang Japan. O kami lahat parang Japan. Sa natin. Anong oras na? Huwag ka daw maglalakad dito ng gabi. Ang dami magtatawag sa'yo ng pogi. Dahil mo sa talabit.
Yan, nakita tayo dito guys. Damon. Tapos, dito tayo baba guys. So, dun yung Baguio Market. Pero dito din kasi kami dumadaan. Sa Baguio Market din naman kasi to. Meron na agad dito. Dito na lang. Ako na bahala sa prices po nila. Tsaka ikaw, ma'am. Yes, ma'am. Mga bags, ma'am. Sandals, ma'am. Mga sandals, ma'am. Ito pala shortcut view. Shortcut yarn. Ito na yung Baguio Market guys. Ito na yung palengke. Dito mas mura bumili compare sa mga Mines View. Madami din tinda pero mas mura dito. Magkano po dito? So nandito na kami sa SM Tourist Lounge at kukuhain na namin yung gamit namin. Ha? Tapos magbagong fresh. Nang magkano? From 82 daw, naging 95. Ha? Bakit daw? Mga Hindi, di ba tumalong. sabi mo 82? Yung pag ano ko na, pagbigay ko na 95 na. So nakuha na namin yung mga gamit namin, yung mga backpack. At same lang naman, iabot mo lang yung ticket and yung number sa launch and then ibibigay na nila yung gamit. So papunta na kami sa bus. Dito lang naman yun, pagkalabas mo kakanan ka lang, then yun na yung mga bus stations. So nandito na kami sa bus. Wala pa yatang 5 minutes yun nila kadangay. Hello guys, so nandito na kami sa bahay at time check alas 12 na ng gabi. So 6:30 umalis yung bus and then kadarating lang namin. I think medyo na traffic and then may mga stop na pala yung Genesis bus kaya medyo tumagal pa. So ayun na yung Baguio trip namin na 2 days and 1 night. Sana ay nag-enjoy kayo. So huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe at i-hit nyo na din yung notification bell para palagi kayo updated sa mga susunod pa naming vlogs.